umaga pong ito. Isang masaya at maalab na umaga sa bawat buhay ng bawat isa. Lahat nga po ng mga nagagalak, pumalakpak po sa ating Diyos sa buhay ngayong umaga. And can we all shout, Hallelujah! Alam nyo po yung sigaw nyo, daig pa ng sabungan doon sa Shaw Boulevard. Dapat kapag sinabing nasa tahanan tayo ng Panginoon, dapat mas malakas ang sigaw natin. Amen po ba? Dahil tayo nagkakaingay ng may kabuluhan. Sila nagkakaingay ng walang kabuluhan, pero tayo, sisigaw tayo at mag-iingay tayo ng may kabuluhan. Kaya ibigay natin yung the best natin para sa Panginoon ngayong umagang ito. 1, 2, 3, can we shout, Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! At sinasabi po ng aklat po ng Psalms, chapter 100, buong chapter po doon, basahin po natin at atin pong isa puso at gawin ngayong umaga pong ito dahil alam natin na ang Diyos ay patuloy karapat-dapat sa ating po mga pagsamba ngayong umaga pong ito. Amen po ba? Amen. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Kung nakalagay po sa ating screen, hindi ata alam nung ating ano. Pero kung may mga Bibles po kayo dyan, makibukas po kayo sa Psalms 100. Chapter 1 hanggang sa mga sumusunod. Sabi po doon, shout for joy to the Lord. Parang walang energy Sabi ko po, shout for joy to the Lord. Amen. Amen. All the earth, worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Amen po ba? So, ibig sabihin, kapag lumalapit, pumapasok po tayo sa bahay-sambahan, kailangan meron po tayong mga pagsigaw ng papuri at pagsamba para sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? At sabi po doon, know that the Lord is God. It is He who made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. At ito yung matindi, sabi ng verse 4, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Pwede ko po bang marinig yung pagpupuri ng mga pinili ng Panginoon ngayong umagang ito? Come on, let us open our mouth and give Him some praise. Hallelujah! At ito yung dahilan kung bakit natin ginagawa to. Sabi ng last verse, sa verse 5, for the Lord is good, and His love endures forever. Amen? His faithfulness continues to all generation. Amen po ba? Alam nyo po, sa pagsamba, wala po tayong pilitan. Amen po ba? Pakisabi mo sa katabi mo, wala tayong pilitan. Pero kung naiintindihan po natin ang salita ng Diyos, yung binasa po natin ngayong umaga pong ito, ang sabi doon, ang pinakadahilan kung bakit tayo nagpupuri sa Panginoon, dahil mabuti siya sa ating mga buhay. Kung nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos ngayong umagang ito, hindi na tayo kailangan pampiliting sumigaw, hindi na tayo kailangan pampiliting pumalakpak, hindi na tayo kailangan piliting sabihin kung ano man yung dapat nating sabihin. Kusang loob tayo, kusang gagawin ng ating mga katawan yung pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Sige po, at sa umaga pong ito, kung ating pong naiintindihan yan, sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon ng may pasasalamat at pananalangin ngayong umaga pong ito. At sama-sama po nating unang ipanalangin yung ating pong church, kung paano po ang Diyos ay binibigyan po tayo ng bagong level ng pagkatawag. Dapat ang ating pong mga pamumuhay Kristiyano ay lumalago din sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaya sama-sama po natin sa oras na ito, ipanalangin ang ating pong church, even the church lot and building. Patuloy po nating ideklara at angkinin sa umaga pong ito. Sige po, ngayong umaga pong ito, let us open our mouth and let us pray right now. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Tunay nga po, Ikaw po ang Diyos na tumawag po sa amin pong iglesia at naniniwala po kami, Lord, sa pananalangin namin na sama-sama, paglapit namin, Panginoon, sa iyong harapan, naniniwala po kami na Ikaw po ang Diyos na tumawag sa bawat buhay ng bawat isa at sa iglesia po ito. And Lord, to the new level of our church, naniniwala po kami na Ikaw po ang Diyos na patuloy magpapala at gagawa, Panginoon, sa amin po mga buhay. Maraming pong salamat sa oras na ito. Inaangkin po namin ang bawat panalangin ng bawat isa para po sa aming church at naniniwala po kami, Panginoon,
hindi magtatagal at di na magtatagal, Panginoon, na ibibigay mo na po sa amin yung lagi po namin kiniklaim na church, lot, and building. At patuloy nga po, this will be a testament, Lord, ng iyong katapatan, ng iyong kabutihan, na ikaw ang Diyos ng himala, ikaw ang Diyos na nagpo-provide, at ikaw ang Diyos na tumutupad sa iyong mga pangako sa amin po mga buhay. Salamat po. Patuloy namin sa iyong pinapagkatiwala ang mga bagay na ito. Ikaw lamang po ang mataas, mapapurihan, matakila sa pangalan ni Jesus. At sa oras na ito, kung meron po kayong kasama ditong kapamilya nyo, nanay, tatay nyo, kapatid nyo, hawakan nyo po sa kamay at ipapanalangin po natin ang bawat pamilya. At kung wala man po tayong pamilya sa lugar na ito, let us pray na madala po natin sila sa Panginoon ngayong umaga pong ito. Amen po ba? So sige po, sama-sama po tayong manalangin ngayon sa bawat pamilya, sa ating pong pamilya personally. Let us pray at ipanalangin po natin na ang Diyos ay magdala ng pamilya sa iglesyang ito na sasamba at magpupuri sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Patuloy po kami nananalangin sa oras na ito sa bawat pamilya na tinatawag mo, Panginoon. Tinawag mo na, Panginoon, sa iglesyang ito. Lord, sinabi mo nga po sa iyong salita, as for me and my house, we will serve the Lord. Kami po ay patuloy nga po, O Diyos, naniniwala at nananampalataya na ikaw ang Diyos na may ginagawa at gagawin, Panginoon, sa bawat pamilya. At naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na nakikilos sa bawat pamilya. And Lord, sa mga pamilya po namin na hindi pa po namin nadadala, Lord, ikaw po ang Diyos na nangako, Panginoon, na kapag kami ay sumampalataya, Panginoon, maglingkod sa iyo, maging ang aming sambahayan ay maliligtas. Kaya salamat po. Tunay nga po, Panginoon, hindi kami mabibigo, Panginoon, kapag kami sa iyo nagtiwala sa mga salita mo, Panginoon. Maraming pong salamat. At sa oras na ito, we declare and we decree that ang bawat isa dito sa iglesyang ito, Panginoon, ay madadala ang bawat pamilya, Panginoon, sa iyong paanan, mailalapit, Panginoon, upang sambahin at purihin ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at naniniwala po kami, Panginoong Jesus, na ang iyong plano, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa sa amin ay maisama namin ang aming mga minamahal sa buhay para magpuri, sumamba at maglingkod sa iyong banal na pangalan. Maraming pong salamat. Dahil tutuparin mo ang mga pangakong yan sa aming buhay kung kami po ay magliliwanag at tatayo sa iyong katotohanan. Salamat po. Maraming pong salamat sa umaga pong ito. Sige po, pasalamatan na po natin ang Panginoon. And let us declare also shalom to our nation. Alam natin yung mga nangyayari, nakikita natin sa balita na mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa ating pong bansa. Pero we are declaring peace right now. We are declaring protection and your transformation sa aming pong bansa, Panginoon. At patuloy nga po, naniniwala po kami na ikaw ang Diyos ng Pilipinas na magliligtas sa aming pong bansa. Maraming pong salamat. At sa oras na ito, sa ipo namin pinagkakatiwala at lahat po na mangyayari sa service na ito, ikaw lamang po ang mataas, ikaw lamang po ang madakila, ikaw lamang po ang mapapurihan sa lahat ng aming pong gagawin at mangyayari po sa umaga pong ito. Sa iyo po namin, God, binabalik ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila, ikaw ang tapat na Diyos na karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng pasasalamat. Sa iyo po ang lahat ng ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng malakas na, Amen! 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 Yung malakas pong palakpak para sa Diyos, minsan pa, hallelujah! At sa umaga pong ito, bago po tayo magbatian, magkamay at maggitian, meron po ba tayong mga bagong nakasama sa tahanan pong ito or sa ating pong pagsamba? Ngayon lamang po naka-attend. Taas lamang po yung kamay ng first time. Wala po. So, it's a challenge for us na magdala po tayo ng mga bagong kaluluwa sa mga darating pong Sunday. Amen po ba? At hindi ko na po papatagalin. Tayo po ay magbabatian ngayong umagang pong ito. At patuloy nga po sa pamilya ng Panginoon. Po, tayo po'y magkamayan, magitian sa bawat isa habang ating inaawit. Ikaw, ako, mahal.
ikaw ako. Lapitan nyo naman po yung hindi nyo pa masyadong kilala. At ipadama ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Hindi mo ay natatanda, nadarama ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naring nais niya na malaman mo. Na malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot mo ng kamay, hindi mo ay natatanaw, nadarama kung ang tunay na ikaw ako ay sa huling pagkakataon nating awitin, ikaw ako, ikaw ako. Mahal niya tayo, Kaya tayo'y narito. Nais niya na malaman mo. Na ikaw ako, mahal ni Kristo. Mahal ni Kristo. Sa pag-abot mo ng kamay, hindi mo ay matatanaw, nadarama kung ang tunay na ikaw ako ay mahal. Sa pag-abot mo ng kamay, sa pag-abot mo ng kamay, hindi mo ay natatanaw, nadarama kung ang tunay na ikaw ako ay minsan pa ating iabot ang ating mga kamay at ipadama. Sa pag-abot mo ng kamay, hindi mo ay natatanaw, nadarama kung ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Ikaw ako ay mahal niya. Na ikaw ako ay sabi mo sa katabi mo, ikaw at ako ay mahal niya. Na ikaw ako ay mahal. Sa huling pagkakataon, ikaw ako ay mahal niya. Na ikaw ako ay mahal niya. Hallelujah! Sige po, balakpakan po natin ang Panginoon at tayo makakaupo ngayong umaga pong ito. Dahil pasasalamatan po natin ang ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga patotoo. Amen po ba? Handa na po ba kayong makarinig ng mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa bawat buhay ng bawat isa? Amen? Kapag itinataas natin ng Panginoon, idinideklara natin ang kanyang tagumpay at nababatukan natin ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Amen po ba? So ngayong umaga pong ito, hindi ko na po patagalin. Tatawagin ko na po si Ate Eliza para magpatotoo ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil po binigyan niya po ako ng bagong taon. All glory belongs to God po. Palakpakan naman po natin ang Panginoon na siyang nagbibigay ng buhay sa bawat buhay ng bawat isa. Tunay nga po, Jesus is the source of life. At kapag, sabi ng salita ng Diyos, kapag natagpuan natin si Jesus, natagpuan natin ang totoong buhay. Amen po ba? So, kaya wala tayong rason, kaya sa mga nagbe-birthday o nag-birthday na, kahit na wala tayong minsang handa, pero meron tayong rason para magpasalamat dahil alam po natin na si Jesus ang tunay na source ng ating buhay. Amen po ba? So palakpakan naman po natin ang Panginoon ngayong umaga pong ito. At meron pa po ba magpapasalamat sa Panginoon? Si Ate Lizel, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po ni Ate Lizel. Praise God. Gusto ko lang magpasalamat kasi kahapon po birthday po nung baby ko, and alam niyo po yun, yung buong week na magbe-birthday siya, talagang sabay-sabay po, sabay-sabay yung mga bayarin, and alam niyo po yun, last minute, biglang hindi ko alam kung saan galing yung mga financial na dumadating, and alam ko na galing kay Lord yun. And sabi nga sa Romans, yung paghihirap ng buhay natin ngayon, hindi natin maihahambing sa buhay sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw, no? Kaya patuloy lang tayong manalangin, and para sa family natin, no, na
kahit minsan yung kaaway talagang may itinatanim na, anak, huminto ka na. Alam niyo yun, yung habang sumusunod tayo kay Lord, parang pahirap ng pahirap. Pero si Lord, hindi niya hayaan na matapos lang dun yung naumpisahan niya sa buhay natin. And sabi din sa Romans na kung yung anak niya nga ibinigay niya, ano pa kaya yung mga bagay sa mundong ito? And naniniwala ako na yung mga bagay na yun, galing yun sa Panginoon. And talaga ako, sabi ko, parang yung kaaway talagang wag ka nang magsimba, parang ano lang, wala namang nangyayari. Pero yung Lord talaga kumikilos. And lagi rin tayong nire-remind na, anak, may maganda akong gagawin sa'yo. And di lang sa'yo, maging sa family mo. And I thank God na yung mga anak ko nandito, no? Talaga yung kahit makukulit, kahit ang hirap, na minsan Sunday, ang hirap din talaga kasi yung mga anak natin. Pero 'di ba, sabi rin sa salita ng Panginoon na habang bata sila, itanim na natin sa kanila 'yan. Kasi hanggang paglaki nila, wala tayong pagsisisihan. Paglaki nila, madadala nila 'yan. Lahat ng papuri para sa Panginoon lamang. Truly God is victorious sa ating mga buhay. May mga kabi-kabi lamang binabato ang kaaway, pero makikita po natin ang tagumpay ng Diyos na gumagawa po sa ating mga buhay. Tawagin ko na po si Ate Faith. Ako po nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi last Sunday sobrang saya ko. Bagamat hindi namin kasama si Daddy na nag-celebrate ng Father's Day kasi medyo siya, kailangan nakaschedule, medyo ahead of time ko magsasabi sa kanya. Kasi hindi siya sasama kasi pagod na siya. May katandaan na rin po kasi 76 na. Pero nung last Sunday kasi, dapat sa bahay lang kami kasi ang lakas po ng ulan. Pero sabi ni Mama, yayain natin yung ate mo, malay mo sumama sa atin. At praise God, sumama siya sa amin. So, bali medyo emotional yun sa akin kasi yung ate ko dumating siya sa point na depressed siya. Talagang nagpapacheck po siya sa psychiatrist sa Baguio. And nakabukas lang yung kortina sa bahay, isasara niya yun kasi takot siya sa mga tao. Pero that time talaga sobrang tuwa ako kasi alam ko may ginagawa yung Lord sa buhay niya. Everyday nakita ng mama ko na may nakasulat sa notebook niya na, Lord, tulungan niyo ako na makaalis dito sa depression na to, dito sa kung ano mang na gumugulo sa utak niya. Kaya nung Sunday na sumama siya sa amin na pumunta kami ng SM kumain, sobrang saya ko noon. At hindi lang yun kasi hindi sila okay kasi nung partner niya, nung asawa niya. Pero that time kasama rin namin yung asawa niya na lumabas. Kaya alam ko, may inaayos yung Panginoon. Sa akin may inaayos yung Lord. At dun sa mga may kapamilya dito na hindi nyo na alam yung gagawin nyo sa mga depressed nyo na kapamilya kasi maraming nakakapag-trigger sa kanila na salita. Kaya hindi mo alam kung ano yung tama o mali na sasabihin mo. Pero may ginagawa yung Panginoon sa buhay nila. Sa atin, huwag tayong mawala ng pag-asa kasi may gagawin ng Lord sa atin na maganda. Yun lang po. Praise the Lord. Hallelujah. And lastly, tawagin ko na po si Kuya Ron para magpasalamat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Kuya Ron. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Gusto ko pong ipagpasalamat yung sa last convention po na nangyari na napakabuti ng Panginoon. No? Hindi talaga mapipigil ng kaaway yung gustong gawin ng Panginoon para sa buhay natin. Talagang financially, talagang hirap po, pero nung nag-agree tayo para sumama, yung Lord pa rin yung nag-provide para makasama po tayo sa lugar na yan. And tulad nga yung nangyari sa anak ko, na dapat lahat kami, family na nandun, pero may nangyari na pero alam ko na may kadahilanan pa rin na nangyari yun para maraming ibukas yung Panginoon sa buhay natin. And papasalamat ako dahil din sa convention na yun na yung engineer ko kasi ayaw akong payagan. Pero nung nalaman niya na about sa church yung gagawin, nagulat tayo, Christian din pala siya. No? Hindi natin alam na sa pagtayo natin, may mga nasa paligid pala natin na Christian sila pero hindi sila tumatayo. Pero dahil sa pagtayo natin, nagkaroon sila ng bukas na puso para i-open din na Christian pala sila. Last week, nung pagkagaling natin convention, nagkaroon po kami ng toolbox meeting and
na-open po niya na magkaroon ng ano, yung prayer, then magkaroon ng sharing about sa Word of God. Hindi natin ina-expect, no, yung ganung bagay, pero yung Diyos yung kumilos eh. Kaya nagkaroon ng gawain na pasimula yun, kasi alam ko na hinuhook natin yung mga katrabaho natin para makakilala rin sila sa Diyos. Pero yung pinaka-head yung nakuha natin. Kaya nagkaroon ng open door para magkaroon tayo ng gawain po dun sa trabaho. At nagpapasalamat ako sa Diyos kung siguro kung hindi ako sumama, kung hindi ako tumayo na makasama sa convention, wala yung mga bagay na yun. Kaya nakita ko talaga na kapag tatayuan natin yung gawain natin para sa Panginoon, nagkakaroon ng paggalaw yung presensya ng Diyos sa buhay natin. Kasi talagang yung Diyos talaga yung gagalaw para sa buhay natin. And gusto ko lang i-share, no, kasi habang papunta ako sa convention, na-late ako nun eh. Kaya ako na-late, naglakad ako eh. Simula sa Santolan, MRT, naglalakad ako din. Hindi ko alam ba't ako naiiyak. Habang naglalakad ako, iyak ako, naiyak. Then, yung Panginoon nangusap siya sa akin. Sabi niya, anak, yung bagay na hirap na nararanasan mo. Tapos may nakita akong pulube sa kalsada. Tapos, hindi ko alam parang, hindi ko alam po si Lord yun. Bigla na lang nangusap sa akin, yung hirap ng buhay mo, ikukumpara mo sa hirap ng meron siya. Di ba? Napakalayo. Talagang hindi tayo pababayaan ng Panginoon kahit anong sitwasyon man yung buhay na dinadanas natin. Talagang tumayo lang tayo, lumakad lang tayo para sa Panginoon. Ang Diyos na ang bahala sa lahat. Ang lahat ng kapurihan po ay sa Panginoon. Isang malakas na palakpak po para sa ating Diyos na tagumpay sa ating po mga buhay. Tunay God is a God of purpose. Makita po natin sa mga maliliit o malalaking bagay na ipinapakita sa atin po ng Panginoon. Patuloy nga po, may sinasabi po siya sa ating mga buhay. Kaya hindi po natin may tatanggi na ang Diyos po ay mabuti at dakila po sa ating mga buhay. Kaya ngayong umaga pong ito, ipapagsigawan natin sa pamamagitan ng pagpupuri at pasamba ang ating pong mga pasasalamat. Sige po, palakpak po sa ating Diyos na buhay habang naghahanda. Yan, yung palakpak po na malakas. So, mabilis lang po tayo. Pakisabi sa katabi mo, umanda ka. Magpupuri tayo sa Panginoon. Sino pong handa na magpuri sa Panginoon? So, isa lang po. In spite ng mga pinagdaraanan natin, yung nakakaramdam lang po ng tagumpay. Yung feels nyo, kahit minsan nakakapagod ang buhay, kung ano-anong pagsubok ang nararanasan, kung ano-anong paninirang ginagawa ng kaaway, problema dito, problema doon. Pero nararamdaman nyo pa rin tagumpay si Jesus. Ang gagawin lang natin, sisigaw po tayo. Kasi sabi ng Bible, clap your hands, all you people, shout to God with the voice of triumph. Kaya naniniwala ko sa umagang ito, ang makakasigaw lang ay yung nakakaramdam ng tagumpay. Amen? So pagbilang po ng 3, again, walang pilitan, isigaw na po natin ang lahat sa ating Panginoon. Are you ready, church? Are you ready, church? Amen. In 1, 2, 3, somebody shout for Jesus! We shout with the voice of victory. We shout with the voice of triumph. Hallelujah! Hallelujah! O, practice pa lang po yun. Sabi mo sa katabi mo, practice pa lang yun. Pinapainit ko pa lang po kayo. So alam kong handa na kayo. Amen! Isang matinding sigaw pa po ulit mula kay Jesus. Again, sabi ng Bible, shout to God with the voice of triumph. Lahat lang ng tagumpay. Ready? 1, 2, 3. Somebody shout for Jesus! Yay!
Joy of my salvation, joy of my salvation, King of all the earth, great and mighty warrior, you are awesome God. All creation praises you, I will love to adore you, worthy of all honor, you're the reason. Everybody say, I will explain to the world your mercy and goodness. Your love stay the same forever. You reign, the King of the night. Eto na! I will shine. Yeah! I will shine. Yeah! Say joy of my salvation. Joy of my salvation, King of all the earth, great and mighty warrior, you are awesome God. You are awesome God. All creation praises you, how we love to adore you, worthy of all honor, you're the reason. I will explain, proclaim to the world your mercy and good. Your love stays the same forever. You reign, a King of life. I will explain, proclaim to the world that you are mighty. Exalt your great name in everything, oh my great God. Everybody say, I will shine. Woo! Yeah! I cannot hear you. I will shine. Woo! Yeah! Joy of my salvation. Joy of my salvation. King of all the earth. Great and mighty warrior. You are awesome God. All creation praise you. I will love to adore you. Worthy of all honor, you're the reason, God. I will explain, proclaim to the world your mercy and goodness. Your love stay the same forever. You reign, King of life. I will explain, proclaim to the world that you are mighty. Exalt your great name in everything, oh my great God. Sabay sabihin, I will explain, proclaim to the world your mercy and goodness. Your love stay the same forever. You reign. I will explain, proclaim to the world that you are mighty. Exalt your great name in everything, oh my great God. Just your voices say, I will extend. Your love stay the same. O, yayain mo yung katabi mo, sabi mo, kumanta ka naman. I will explain. Exalt your great name. Every day, oh my great God. One more time, I will explain, proclaim to the world your mercy and goodness. Your love stay the same forever. You reign. I will explain, proclaim to the world that you are mighty. Exalt your great name. Oh my great God. Everybody, I will shine. Woo! Yeah! Yeah! I will shine. Woo! Yeah! I will shine. I will shine. Woo! For the last time, I will shine. I will shine. Woo! Yeah! I will shine. Hey! Praise Him, you have
heavens and all that's above. Praising you, angels and heavenly hosts. Let the whole earth praise Him. Praising the sun, moon, and bright shining stars. Praising you, heavens and waters and skies. Let the whole earth praise. Sing it one more time. Praise Him. Praise Him, you heaven and all that's above. Praise Him, you angels in heavenly hosts. Let the whole earth praise Him. Praise Him. Praise Him, the sun, moon, and bright shining stars. Praise Him, you heaven and waters and skies. Let the whole earth praise Him. Great in power, great in glory, great in mercy. You're the King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion. You're the King over all the earth. Woo! Praise Him, you heavens and all that's above. Praise Him, you angels in heaven. Let the whole earth. Let the whole earth praise Him. Praise Him. Praise Him, the sun, moon, and bright shining stars. Praise Him, you heavens and waters and skies. Let the whole earth praise Him. Great in power, great in glory, great in mercy. You're the King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion. You're the King over all the earth, great in power, great in glory, great in mercy. You're the King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion. You're the King over, for the last time, say, great in power, great in glory, great in mercy. You're the King of heaven, great in power, great in wonder, great in Zion. You're the King over all the earth, great in power, great in mercy. You're the King of heaven, great in power, great in wonder, great in Zion. Come on, Kailang Church, great in come on, you're the King of heaven. Yeah, yeah, yeah. Come on, church, one more time, let's do it with the sounds of the drums. Great in battle, great in war. Oh, huling dirit na lang. Great in Zion, you're the King over all the earth. Great in power, great in glory,
You're the King over all the earth. King over all the earth. You're the King over all the earth. You're the King over all the earth. Yeah. Hallelujah. Jesus, Hallelujah. you're great, Lord. You're He's the great, King of all Lord. the earth. Jesus. Father, your word says, lift up, O you heads, gates of heaven. Who is the King of glory? He is strong and mighty. Let the King of glory come in. O ancient doors, lift up your head. Open the doors and let the King of glory come in. Today, God, we declare your greatness and we declare that your glory is in this place, oh God. Oh, we worship you, God. Say, I lift up my hands. I lift up my hands to the King of all kings. I lift up my voice to sing your praise. Hallelujah to the lifting up our heads, lifting up our heads to the strong and mighty God. To the strong and mighty God, I give you all my heart to worship you forever.
For the very last time. Let it be on earth as it is in heaven. Hallelujah to the only Hallelujah to the only You're the Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You're the Alpha and Omega. You're the Alpha and Omega. We worship you, our Lord, 'cause you are worthy To be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord, 'Cause you are worthy to be praised. We give you all. We give you worship you, our Lord, for you are in anything and everything. God, we give you everything and anything. We give you all. We give you all. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Bago po muli nating awitin ang awiting ito, can everybody eyes open? And I want you to understand kung ano at sino ngayon ang church. Maaaring marami po tayong mga pinagdaanan. Bagyo, sikat ng araw, mga pagsubok at kung ano-ano ang ating mga pinagdaraanan. At naniniwala ako marami pa tayong pagdaraanan. Pero in spite of all this journey, isa lang ang alam natin, tagumpay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. At tayo bilang mga anak niya at mga lingkod niya, nararapat lang na ibalik ang lahat ng kapurihan sa atin. Tanda ng tagumpay ng Diyos sa ating mga buhay. Let us bring back once more with our voices. Let us continue to sing this song. We give you the very last time. We give you all. We give you all.
'cause you are worthy to be praised. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Worthy to be worthy worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Of all the blessing, of all the honor, of all the power and glory, belongs to you, Jesus. Sing honor, glory and power forever. You are worthy, Jesus. Let it be on earth as it is in heaven. You're worthy, Jesus. Worthy to receive blessing, worthy to receive honor, worthy to receive glory, adoration, worship and praise. You alone, worthy to be praised. Your name is worthy, Jesus Christ. Worthy, worthy. All the earth sing, all creation shout that you are worthy. Let it be on earth as it is in heaven. Your kingdom come, your will be done. We will sing your song, your honor and power. We will sing your song from our heart. Jesus Christ, faithful God, you are so faithful, God. Blessing and honor and glory and power forever, forever. Blessing and honor and glory and power forever, forever. Blessing and honor and glory and power forever, forever. Blessing and honor and glory and power forever, forever. 'Cause blessing and honor and glory and power forever, forever. Father, until to our last breath, the blessing and honor and glory remains and belongs to your holy name, God.
Once more, Lord, with an overflow in our hearts, praise and worship could never contain. Kaya Panginoon, sa umaga pong ito, yan po ang handog ng aming mga buhay. Walang sa amin, walang para kung kaninong tao, pero ang lahat ay para sa iyo lamang, Panginoong Jesucristo. And as the Bible tells us, Lord, sinabi mo po sa Revelation, the Lamb who is worthy, who receive blessing, honor, and glory, and power forever. And everything belongs to your name, and anything is upon your holy name, God. We give you glory, we give you honor, we give you worship, we give you thanksgiving. This all we pray in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. And let the church says, Amen and amen. Praise the Lord. Are we blessed this morning? Lahat nga po ng mga pinagpala, sumigaw ng malakas na hallelujah! Praise the Lord. At ngayong oras pong ito, tayo po ay magpapatotoo minsan pa na tayo pinagpala sa pamamagitan po ng ating pong pagbibigay sa Panginoon. Amen po ba? Ready na po ba yung ating mga tithes and offering ngayong umaga pong ito? Masaya po ba nating ibibigay ang ating mga tithes and offering ngayong umaga pong ito? Amen. Bago po tayo magbigay, sabi nga po ng Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured out into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Amen po ba? So ngayong umaga pong ito, alam po natin na ang sikreto ng pagpapala ay nasa pagbibigay. Kaya kapag nagbibigay po tayo sa Panginoon, hindi po natin pwedeng questionin ang Diyos kung gaano po kalaki yung ibibigay ng Diyos sa atin. Ang dapat i-question natin, tama ba yung pagbibigay natin sa Panginoon? Amen po ba? Kasi kung ano nga po yung atin pong ibigay sa Panginoon, hindi natin po yun, hindi natin mahihigitan yung kayang ibalik ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Kaya saan ka pa? E di magbigay ka na. Amen po ba? Kasi kapag sa Diyos tayo nagbigay, sigurado wala pong kalugihan. Amen po? So ngayong umaga pong ito, sino po minsan pa ulit nagagalak na magbibigay sa Panginoon? Itaas ang mga kamay, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Sige po, tayo po isama-sama pong yumuko, tayo manalangin sa pagbibigay sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat dahil alam po namin that you are our Jehovah Jireh that provides our needs, at alam po namin ang mga anak mo na naglilingkod sa iyo ay patuloy nga po hindi mo pagkukulangin. Kaya sa oras na ito, katunayan na kami po ay hindi mo pinagkukulang at pinagpapala, ibabalik namin yung nararapat sa inyo, Panginoon, yung aming mga ikaputhandog. Dahil alam po namin kapag ito'y aming ibinigay, alam po namin na ito po ang susi ng pagpapala po sa amin po mga buhay. Salamat po, Panginoon, na tunay nga po sa umaga pong ito, patuloy po kami magbibigay ng may kagalakan, at patuloy nga po, O Diyos, naniniwala po kami na sa pagbibigay po namin, Panginoon, siksik, liglig at nag-uumapaw ang ibabalik mo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito, patuloy namin sa iyong ibinaalay ang lahat ng amin po maibibigay sa pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Hallelujah. When we look in the book of Hebrews chapter 4 verse 12, ito ho ay palasak na alam natin. Ano po? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Sabihin nyo nga po, buhay. Sabihin nyo natin, buhay. Pakitignan nga ho yung katabi nyo kung buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. At ito'y matalas pa, higit pa sa talim na magkabilay talim. Ito'y sumusuot hanggang sa kaibutod-ibuturan ng ating puso at kaluluwa, ng ating buto,
ng ating mga kasukasuan, sumusuot ang salita ng Panginoon. Ano po? At ito po ang nagbabago ng buhay. Ito po ang nangungusap sa bawat buhay ng bawat isa. Why do we need to be a movers of the Word? Bakit kailangan na po tayo ngayong panahon ito? So during the time of 80s, the people are movers of the Word. But I believe it is now time for Mandaluyong to be a movers of the Word. Come on. Come on. Come on. Come on. Kahit na estudyante ka, magpapasok ka na ng July, tama? Kasi babalik na daw sa dating pasukan ng June next year. Magpapasok ka na ng July. Mga estudyante, be movers of the Word of God. Sa mga nagtatrabaho na dito, sa mga pinagtatrabahuhan nyo, be movers of the Word of God. Narinig nyo yung patotoo ni Ronel? Kung hindi siya pumunta at hindi niya pinagpilitan, hindi niya pinaglabang makapunta, wala siyang matutuklasan, na yung palang kanilang head engineer ay Christian. Ang galing. Ang galing magdala, hindi halata. Sabihin mo sa katabi mo, wala nung dito. Wala nung dito. Amen? Lahat tayo hayag. Amen o ba? Sabihin mo sa katabi mo, hayag tayo. Ito yung panahon ng hayagan, ng pagiging mananampalataya. Ito yung panahon ng pagtayo at paggalaw para sa salita ng Panginoon. Amen? Be a movers of the Word. The Word of God is living. Buhay. Kaya nga ho, nababasa yon sa buhay natin. Nababasa sa buhay natin. Kapag kaya pinamuhay natin ang salita ng Panginoon, nababasa yon. Pag pumunta ka sa araw ng linggo para sumamba, nababasa yon ng kapitbahay mo na ang linggo, binibigyan mo ng paggalang ang Diyos dahil pumupunta ka sa bahay-sambahan. You became a movers of the Word of God. Amen? When you speak with blessing, pag nagsalita ka ng pagpapala at hindi mura, hindi ho yung murang bilihin, ha? Yung pagmumura. O hindi galit. Pag nagpakita ka ng pagpapala sa paggalaw, sa pagsasalita, you become a movers of the Word of God. That's why we need to be a movers of the Word of God. Why? Because the Word of God is living. And for us to live as a living Word of God, we need to read the living Word of God and apply it in our lives. Amen? Basahin natin, i-apply natin sa buhay natin. Naalala ko yung lagi kong sinasabi, simula pa nung una, huwag kang titigil magbasa hanggat hindi mo nararamdamang nagbabasa ka nga. Kasi pwede nating basahin ang Bible eh. Pero walang dating. Hindi mo talaga nararamdaman na nagbabasa ka. Parang, kumbaga sa scanner, ini-scan mo lang. Scan ka lang ng scan. Buti pa yung scanner, pag in-scan, tumatatak. Hello? Tumatatak. Pero tayo, we need to be like the scanner. When we read the Word of God, tumatatak sa puso. Tumatatak sa buhay. Amen? Tumatatak sa buhay. Bakit? Ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi siya patay. Pag binasa natin, nabubuhay siya sa buhay natin. Pag binasa natin ang salita ng Diyos at narinig natin ang salita ng Diyos, nabubuhay siya sa buhay natin.
nagkakaroon tayo ng pag-asa. Yung mga walang pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa. Amen ba? Yung mga may karamdaman, nagkakaroon ng kagalingan sapagkat nalalaman natin sa latay ni Jesus tayo pinagaling na ng Panginoon. Amen ba? Nabubuhay. Sabihin mo, buhay ang salita ng Diyos. Bakit kailangan natin gumalaw sa salita ng Panginoon? Maging tagagalaw sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. At pag pinagalaw mo sa buhay mo, mabubuhay ka. Amen? Magpakailanman. Bagamat mamamatay sa katawang lupa. Ito ho, babalik to sa alikabok, sa alabok. Babalik to sa lupa, babalik to sa putik. Kaya nga pag di tayo naliligo, nagkakalibag tayo. Di ho ba? Kaya nga pag hindi tayo naliligo, nagiging lupa. Tignan niyo yung mga nasa kalsada na hindi naliligo. Anong tawag natin doon? Taong grasa. Bakit tinawag na taong grasa? Umiitim lang. Pero ganunin mo yung itim libag. Yung libag lupa. Did you get the point? Kasi ito, lupa, galing sa lupa. Kaya babalik to sa lupa. Ang mahalaga dito yung kaluluwang tumitira sa lupa na nagbibigay buhay. Hallelujah. Bakit tayo nakakaramdam? Because of the soul na hininga ng Panginoon, inilagay ng Diyos at yung Espiritu niya, hininga niya para tayo maging ganap na buhay. Amen? Pero tingnan nyo, yung patay, pag patay na, wala na yung kaluluwa kahit kurutin mo pa yan. Nalala ko yung batang namatay noon sa Cavite. Ako kasi yung kasama nung mamamatay na siya, sabi ng doktor, ako yung nasa may tabi ng doktor, sabi ng doktor, wala na po to, wala na po to. Tapos kinuha yung parang martilyo, pinukpok yung tuhod. Hindi na nagre-response. Pinukpok yung siko, hindi na nagre-response. Sabi nung doktor, sorry po. Wala na po siyang buhay. Pag wala na ang kaluluwa, wala ka nang mararamdaman. Pero yung kaluluwang nakatira sa ating katawang lupa, yun ang magre-report sa Diyos. Yun ang patuloy na may mararamdaman. At pag tayo ay hindi natin kinilala ang Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas at hindi tayo namuhay ayon sa kalooban niya, mapupunta tayo sa dagat-dagatang apoy. Mapupunta tayo sa apoy na impyerno. But that's not my focus. My focus is the Word of God is alive. The Word of God is living. At pag binasa mo ang salita ng Diyos at pinamuhay mo, mabubuhay ka. Pag nabuhay ang salita ng Diyos sa buhay natin, buhay yun nagagalaw. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, darating ang araw na hindi ko na isusulat sa tinta at papel ang aking mga salita, kundi ito iuukit ko na sa bawat puso ng tao. Sapagkat pagka ang salita ng Diyos ay naiukit sa puso ng tao, ang salitang yon ay mabubuhay sa bawat tao at maiipamuhay ng bawat tao. Amen? Hallelujah! Living! That's why we need to be a movers of the Word of God. Because the Word of God is living, buhay. The Word of God is powerful. Sabi pa rin niya ng Hebrews chapter 4 verse 12. Makapangyarihan. Alam nyo, kaya walang kapangyarihan ng mga tao ngayon. Hindi namumuhay sa salita ng Diyos. Kaya hindi makapangyarihan ang buhay. Hindi namumuhay sa salita ng Panginoon. Why you heard to the unbelievers, panay, wala nang pag-asa, masakit ang ganito ko, wala
wala akong pera, sakit ang ulo ko, depress ako, stress ako, may problema ako sa negosyo ko, may problema ako sa asawa ko, may problema ako sa anak ko, may problema ako sa kapitbahay ko. Pag ikaw ay walang makapangyarihan salita ng Diyos, lahat na lang po problemahin mo. Come on. Come on. Ano? Bakit kailangan maging tagasagawa tayo? Tagagalaw ng salita ng Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Makapangyarihan at pag ang salita ng Diyos ay gumalaw sa buhay natin, yung salita ng Diyos sa makapangyarihan ang gagalaw ng may kapangyarihan sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Amen ho ba? Amen ho ba? That's why wherever we go, the power is with us. Grabe. Sabi mo sa katabi mo, grabe. Makapangyarihan ng Diyos. Kaya pag ikaw ay Kristiyano at wala kang power, ibig sabihin you are not the movers of the Word of God. If you're a Christian and you don't have power, you are not the movers of the Word of God because the Word of God is powerful. Makapangyarihan. Amen? Kaya nating mag-utos. Kahit sa hayop. Sa pangalan ni Jesus. Kaya nating magdeklara sa pangalan ni Jesus. Because the Word of God is powerful. Pag sinabi niya, gagawin niya. Pag pinangako niya, gagawin niya. Pag sinabi niya, walang hindi niya gagawin. Pag sinabi ng Diyos, gagawin ng Diyos. At pag sinabi ng Diyos, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Hallelujah! Amen! Tignan nyo. Nagsimula tayo sa wala. Hirap na hirap. Pag binabalikan natin, kasi mag-anniversary na naman tayo, magandang balikon eh. Pag binabalikan natin, dati yung 10 piso lang, hirap na hirap pa tayo. Pero nung last convention natin, ang binayaran natin mahigit kalahating milyon. Wow! Sabi ko, kaya na pala ni Lord sa buhay natin. Amen ba? Pag ang salita ng Diyos buhay, sabi mo buhay. Makapangyarihan. Hindi pwedeng wala. Sabi mo sa katabi mo. Alam nyo, I found out in the Word of God. Bakit may mga naghihirap ngayon? Pwera po doon sa tamad. May mga naghihirap ngayon dahil tamad. Yes, yun ang totoo ho. Aminin natin yon. Dito lang sa Mandaluyong, marami tayong ganyan. Di ba? Dumaan ka lang dyan sa mga kabahayan natin dyan. Marami tayong makikita. Nakahubad-hubad pa, sa kalsada. Patayo-tayo lang, walang ginagawa. Hello? Hello? Nandiyan ba ho ba kayo? Okay. Iba yon. Kasi sabi ng Bible, ang tamad huwag pakainin. Nandiyan pa ho ba kayo? Ang tamad huwag pakainin. So I found out, wala talaga sana maghihirap. Bukod doon sa mga tamad. Kaya maraming taong naghihirap because they don't know the Word. Walang alam na salita ng Panginoon. At kahit na may naririnig na nangangaral ang salita ng Panginoon, hindi pinakikinggan ang pangangaral ang salita ng Diyos. Binabaliwala. Alam niyo ho ngayon, sa totoo lang, ang tao ho, pasong-paso na sa mga nangangaral. Hello? Alam niyo ho ba kung ano ibig ko sabihin? Ang tao ho ngayon, pag nakarinig ng nangangaral, parang allergy na. Allergic na. Parang, kasi ang daming nangangaral eh. May nangangaral sa palengke, pagkatapos mangaral, manghihingi ng pera. May nangangaral sa bus, pagkatapos mangaral, lalabas, hindi na ngayon offering basket.
Sobre na, social na. Na medyo nag-level up na rin sila. No? Sobre nang binibigay pa isa-isa. Kaya nga, sinabi ko sa inyo, di ba? Mangaral tayo sa palengke, mangaral tayo sa bus, para makita nila na may nangangaral na hindi nanghihingi. Para makita nila na hindi lahat ng nangangaral nanghihingi. Hallelujah. Masyadong pasuna ang mga tao ngayon. Because a lot of people, they heard the word of God already. Dito sa Metro Manila. Maniniwala ba kayong may tao na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos sa Metro Manila? Wala na. Lahat nakarinig na. Magbukas ka ng Facebook, may mga nangangaral. Hello. Pumunta kang palengke, may nangangaral. Sumakay kang bus, may nangangaral. Sumakay ka ng jeep, may nangangaral. Sa mga kanto-kanto, may nangangaral. Lahat ng tao ngayon nakakarinig na ng salita ng Panginoon. Alam nyo, ang kulang ngayon, pamumuhay ng salita ng Diyos. Come on. Come on. Hallelujah. Hallelujah. That's why what we need today is a movers of the Word of God. Be a movers of the Word of God. Kailangan natin ng mga taong gagalaw, gagawa ng salita ng Diyos. Hindi yung magsasalita lang, kundi may tapang na gagalawan at sasabihin kung ano ang pinapasabi ng Diyos at nakikita ito sa pagsasabi sa kanyang buhay. Come on. Amen? Meron tayong kasabihan, actions speak louder than words. Mas pinaniniwalaan yung nakikita kesa sa sinasabi lang. Sabi ng mga dalaga, sabi ka ng sabi ng I love you, wala naman ako nararamdaman. Hello. Bakit si Kuya Richard biglang tumawa nung sinabi ko I love you? Hello. Diba? Mas pinaniniwalaan yung inia-apply, yung ginagawa. Because it's hard to believe. Ang hirap paniwalaan ng isang tao magsasalitang mahal ka, pero hindi naman ginagawa. Amen ho ba? That's why the Word of God is powerful. Why? Because when we receive it, we apply it. And when we apply it, the power is within us. The power of the Word of God is within us. Nasa sa atin. Kaya pag lumakad ka, yung lakad mo may kapangyarihan. Pag nagsalita ka, yung salita mo may kapangyarihan. Pag ngumiti ka, yung ngiti mo palang ulam na may kapangyarihan. Hello! Kahit nang sabihin pa natin bungal ka. Pag ngumiti ka, may kapangyarihan pa rin yan. Amen ba? Amen ba? Alam nyo, nung na-born again ako, sungki-sungki pa yung ngipin ko. Pero hindi ako nahihiya na mag-share ng Word of God. I don't care. Kahit tawanan pa ako, why? Buhay yung salita ng Diyos sa akin. Amen? Naka-apply. Sinulat ng Diyos sa puso ko, hindi sa nguso. Hello? Huwag isulat ang salita ng Panginoon sa nguso lang, sa puso. Kailangan natin puso. Amen ho ba? Pagkat pag sa puso na iukit, ito ay magsasalita. Ito'y mabubuhay sa buhay natin at yung buhay na kapangyarihan gagalaw sa atin. Hello. Hindi lamang ito buhay, hindi lamang ito makapangyarihan, matalas pa, sharper. Sabihin nyo nga po, sharper. Sabihin nyo sa Tagalog, matalas. Hallelujah!
Alam niyo ho ba na ang salita ng Diyos ay matalas? Kaya kapag nakarinig ka ng salita ng Panginoon, tingnan nyo. I give you an example. Pag ang isang tao naninigarilyo, nangaral ka patungkol sa tayo'y templo ng Diyos, kaya wag nating lagyan ng usok. Magagalit yun. Masasaktan. Feeling niya, pinatatamaan siya. But we're talking about the Word of God that we are the temple of the living God. Templo tayo. At ang sabi ng Bible, kung ang templo niya wawasakin natin, tutulungan kanyang wasakin ang templo. Sabi ng Diyos, wawasakin ko rin. Eh, ikaw na nagwawasak eh. Nandiyan pa ba kayo? Sharper. Matalas. One time, nagmi-meeting kami sa Makati. Sabi nung isang matanda, Bishop, kasi po, pag nangaral daw po si masakit. Eh, yung sinasabihan niyang nangaral, masakit, maayos ang pamumuhay. At kapag ka talagang nangaral, very bold. Talagang maayos ang pamumuhay. Maayos ang pagiging Kristiyano. Sabi ko, tatay, huwag po kayong mag-alala. Kasi po, pag ang salita ng Diyos talaga, pinangaral ng maayos, may tatamaan at tatamaan po dyan. Amen ho ba? Hindi pwedeng wala. Ako nga, mas gusto ko yung tinatamaan ako. Amen ho ba? Kung magpapalit tayo, ako uupo, mas gusto ko yung tinatamaan ako ng word. Kasi pag hindi ka tinatamaan, parang wala lang eh. Parang wala ka mararamdaman na pagmamalasakit ng Diyos. That's the reason why every Sunday, aminin natin hindi, bawat preaching tinatamaan tayo. Bawat preaching pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos at iniaayos tayo ng Diyos. Amen! Gusto niya tayong maayos. Kaya yung salita ng Diyos, matalas. Pag pinamuhay natin yon, pag we are movers of the Word of God, pag ginalawan natin yon, kaya dapat may galawang Kristiyano. Amen? Dapat na-identify yung Kristiyano at hindi. Amen? Naalala ko dati kapag, noon ang identification nun, pag nakakita ng naka-formal na formal, ay, born again yan. Noong panahon ng 80s. Pagka nakakita ng formal na formal, kasi ganun kami noon eh. Wala. Kasi tinaniman kami ng salita ng Diyos. Diyos ang kakatagpuin mo sa church. Hindi naman tao. So, magbihis ka ng maayos. Kasi kung ang kakatagpuin mo ba, presidente, basta-basta lang ang bihis mo? Hindi. Diyos to. Kaya kami naturuan kami ng mga bata pa kami. Pag pumunta kami sa church, talagang pati yung mga pantalo namin parang blade. Totoo lang. Mahihiwa ka talaga. Kasi meron talagang, tawag doon, piston. Liston. Piston pala sa sasakyan. Liston. Yung talagang nakaganon. Mga kabataan kami noon, very formal. Makikita mo yan, mga nakapolo, mga naka-long sleeve. Well, ngayon medyo may pagbabago na kasi na-mix ngayon eh. Ngayon kasi ang maong formal na. Unlike before, di yan. Maong pang magsasaka. Noon maong pang magsasaka sa totoo lang. Whether we accept it or not. Pero, nung panahon namin, pag nagsuot ka ng maong, sasakahan niyang sinusuot sa taniman. Kasi makapal. No? Makapal. Unlike ngayon, pwede nang nakamaong, nakabarong. No? Namimix na. No? Kaya, sabi nga natin, as long as you are presenting yourself na maayos sa harapan ng Panginoon. But I want to tell you, nung panahon namin, buhay ang salita ng Diyos, kaya nagagawa namin yon.
Ngayon, buhay ang salita ng Diyos sa puso nyo, kaya gagawa nyo rin maging maayos pagpunta sa church. Amen ho ba? Parang yung iba hindi maka-amen. Amen ho ba? Kaya ayos-ayos tayo. Kung todo pabango pa nga tayo. Kasi ihahandog mo yung buhay mo sa Diyos pag linggo. Hindi lang yung papuri mula sa labi. Hindi lang yung puso. Buong pagkatao mo, isasamba mo sa Diyos. Amen? Kaya nakakahiyang hindi ka maligo. Di ba? Nakakahiyang hindi mo ayusin yung sarili mo. Kasi ang haharapin mo ay Diyos sa mga Diyos, hari ng mga hari. Magbibigay ka ng papuri, mukha kang basurero. Hindi ko minamasama mga basurero. I respect them. Actually, nung panahon ng pandemic, yung nag-aakot sa amin ng basura, binibigyan talaga namin ng pagkain. Tuwing Pasko, I have something for them. Because I know na bagamat delikado yung kanilang trabaho, pero nagtatrabaho sila. Amen ba? Pero ang gusto ko makita natin dito, pagbuhay, makapangyarihan at matalas mong natanggap at ginagawa ang salita ng Diyos, hindi ka pupunta sa church sa mukha kang gusgusin. Hello? Presentable ka. That's what I'm always telling sa leadership. Mag-ayos kayong damit nyo. Kapag kayo manggagawa, di maayos magdamit. Sinasabihan ko ng simple, ayusin mo pananamit mo. Ang tao tumitingin muna sa damit bago tignan yung loob. Kasi sabihin mo lingkod ka ng Diyos, mukha ka namang hindi lingkod ng Diyos sa pananamit. Paano ka igagalang? Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Ang salita ng Diyos ay matalas. Kaya bawat pangaral ng salita ng Diyos, may tinatapyas sa atin. Amen ba? May tinatapyas. At pagka tinatapyasan tayo ng Diyos, magpatapyas ka. Huwag kang parang bato. Kaya nga may altar call. Yun yung time nang nagtapapatapyas tayo sa Diyos pag merong kailangang isuko, yung salita ng Diyos na matalas, tatastasin tayo. Amen ba? That's the time that you will surrender your life to God. Kahapon dun sa anniversary sa Tanay, nasa school po kami, sa malaking school. Umattend yung may-ari ng school. Sabi nila, sinisharan pa lang daw ng Word of God yon. She listened to the Word of God. Nakita ko siya, nagre-response. Pag may binitawan akong salita ng Diyos, pumapalakpak siya, nag-amen. Talagang pagdating ng altar call, isa siya dun sa nasa unahan. Umiiyak at puspos ang salita ng Panginoon. Puspos ng kapangyarihan ng Diyos, may-ari ng malaking eskwelahan. Hindi nahiyang lumapit sa harapan at aminin sa Diyos, Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, linisin mo ako. Panginoon, ayusin mo ako. Amen ba? That's the reason why we have an altar call. Time to offer. Time to surrender to God whatever things that we need to surrender. At kung hindi mo yan ilalapit sa Diyos, paano ka maaayos ang Diyos? Habang nangangaral ang salita ng Diyos, natatapyasan na tayo. At pagkatapos, nagtawag ng altar call, you need to surrender it to God. Everything, because the Word of God is sharper than any edged sword. Matalas. Kaya pag namumuhay sa salita ng Diyos, nakakahiwa tayo. Tignan nyo yung mga katabi natin, yung mga kakilala natin, hindi naman natin inaano, nagre-react. Napupunan nyo ba yun? Yung mga kaibigan natin, hindi nga tayo nagsasalita. Buhay natin yun, pinapamuhay natin ang salita ng Diyos. Nagre-react. Tignan nyo, yung mga estudyante dito, pag alam na born again kayo, pagka may nagmumura, pumasok kayo, sabi, uy, tumigil kayo. Ano meron dito? Andiyan si brother, oh.
Amen ba? Yung mga katrabaho nyo, pag alam na Christian kayo, pag nagbibiroan ng bastos, uy, tumigil kayo. Maya naman kayo kay sister. Hello? Amen? Amen ba? Bakit? Nakakahiwa tayo. Whether you accept it or not, when you are living in the Word of God, you became sharper. You became sharper. Hallelujah. Nagiging matalas ka. Matalas ka. Hindi ka pa nagsasalita. Nangihiwa ka na ng salita ng Diyos. Bakit? Ipinapamuhay mo. You are movers of the Word of God. And that's what we need today. Movers of the Word. Para may nanghihiwa. May kapangyarihang lumalabas. May buhay na lumalabas. Amen? Tanong po, pakisabi mo sa katabi mo, pag tumingin ka ba sa akin, nararamdaman ko yung buhay? May mga tingin ho na, di ba may mga sinasabi tayo pagka nakita natin, tumingin tayo tapos ngumiti, sabi mo, ngiting aso na naman to. Di ba may mga ganon ho? Yung sa ngiting aso. Di ba? Hindi ko alam. Ewan ko ba bakit? Sino ba nagpauso niya? Paano ba nakitang umiti ang aso? No? Di ba? Iniisip ko pa rin yun hanggang ngayon. Kasi sinasabi ngiting aso, ang ibig sabihin, hindi totoo, peking ngiti. Pati yung aso, dinadamay pa. Di ba? Naisip nyo ba yun? But you know, pag tumingin tayo sa mata, sabi nila, sa mata daw mababasa mo na kung ito'y nangangailangan. Sa mata daw mababasa mo na kung ito'y puyat. Maraming eye bag. Diba? Malamlam ang mata. Pag naka-addict, kahit papangitiin ang mata, mukha pa rin adik. Hindi maitatatwa. Alam nyo ho, kapag ka ang salita ng Diyos ay nabuhay sa atin, pagka ang salita ng Diyos ay gumagalaw sa buhay natin, hindi tayo maitatago. Hindi tayo kayang takpan sapagkat yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin, gagalaw at gagalaw at gagalaw at gagalaw sa buhay natin. Amen? Makakahiwa to. Amen? Kaya tignan mo, kahit di mo sinasabihan, kakaya naman dumikit sa'yo, parang masusunog yata ako. Di ba? Pag sinabi, ay ka na, puntan tayo sa church, parang tumatabi ka pa lang sa akin, parang nanginginit na ako, parang pakiramdam ko, nasusunog na ako. Ibig sabihin, nasusunog ang kasalanan. Amen. They feel it. That's the power of the Word. So we need to be a movers of the Word. Wag lang tayong ngak-ngak na ngak-ngak. Hello? My prayer for this generation. Ang panalangin ko sa henerasyon ngayon ay higitan pa ang ginawa ng Diyos sa buhay ng mga kabataan ng 80s. Sa buhay ng mga tao ng 80s. Yung mga tanda na mga himala nangyayari. Gumagalaw ng may kababalaghan. Gumagalaw ng may kapangyarihan. Nakikita yung mga tamad na naboborn again, sumisipag talaga. Ganon kami nun. Hello? Yung mga hindi marunong gumalang sa magulang, nung nakakilala at nagbasa ng Biblia, nagiging magalang. Nabubuhay ang salita ng Diyos. Kahit pa sabihin mong born again ka, kung hindi buhay ang salita ng Diyos sa iyo, wala itong buhay. Nandiyan pa ba kayo? Lalo na sa mga kabataan ngayon, pag makipag-usap sa mga magulang, kala mo kapatid lang. Kala mo bunsong kapatid lang. Ha? Ano? Kami noon, nung bata pa namin, sumagot ka ng ha sa magulang mo, sampal ka. Hello? Kaya naman yung mga kabataan noon, talaga magagalang. Pag may nakita kami matandang lumalakad, kahit pa hindi namin kamag-anak, kahit pa hindi namin kakilala, tatakbuhin namin yung para magmano lang.
para magbigay galang lang ngayon. Nakakita ng namatanda, uugod-ugod. Tinatalisod pa. Nakikipag-agawan pa sa upuan. Hello, nandiyan pa ba kayo? Pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi na ngayon. Hallelujah! Amen! Hindi na ngayon sapagkat ang salita ng Diyos ay mabubuhay. Magiging tagagalaw tayo ng salita ng Diyos. Amen! I am calling for the generation of the movers of the Word of God. I am calling for the generation of the movers of the Word of God. Not just talk, but be a movers of the Word. Amen! Mas maraming himala ang mangyayari. Bakit? Pag pinamuhay mo ang salita ng Diyos, sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, ang salita ng Diyos ay magagamit natin sa ano? Sa doktrina? Sa ano pa? Sa pagtutuwid? Sa ano pa? Sa pagtatama? Sa ano pa? Sa pagtuturo? Amen. Kaya wala kang maitama sa buhay mo, hindi buhay ang salita ng Diyos. Kaya wala kang maituwid sa iba, hindi buhay. Ang hirap kaya magsabi, manalangin ka kung di ka nananalangin. Ang hirap kaya magsabi, gawin mo to kung ikaw mismo hindi gumagawa. Ang hirap kaya magsabi, magpuri ka sa Panginoon, hindi ka nagpupuri. Ang hirap kaya magsabi, huwag ka malilate kung late ka naman. Ang hirap mag-challenge, dapat excited tayo sa pagpunta sa church kung ikaw mismo nagsasalita, hindi excited. Come on, church. Come on, church. Because the church is living organism. When you became a movers of the word, you become living. You become alive. You become powerful. And you became sharper. Hallelujah! Amen! Kaya yung katalasan mo, magagamit mo yan sa pagtutuwid. Magagamit mo yan sa pagtatama. Magagamit mo yan sa pagtuturo. Ang hirap magturo pag di mo namang ginagawa. Hello. Listen, church. And I just want to end to this. Why Jeremiah said in Jeremiah 20 verse 9 that I will not make mention of him nor speak anymore in his name, but his word was in my heart. In my heart like a burning, first shut up in my bones. Yung salita mo ay parang nagbabaga, nag-aapoy. Nag-aapoy sa aking mga buto. Hallelujah. Nag-aapoy, nagbabaga yung salita ng Panginoon. Why? Because the Word of God is living, the Word of God is powerful, and the Word of God is sharper. That's why when you started to receive the Word, nagkakaroon ka ng buhay, nagkakaroon ka ng kapangyarihan, nagkakaroon ka ng matalas na pamumuhay para sa kalwalatian ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At iyan ang kailangan ngayon. Be a movers of the Word of God. Not just a talkers of the Word, but a movers of the Word of God. Kumusta ka? Anong sitwasyon mo na ngayon? Nasaan ka na? Anong katatayuan mo ngayon? Hallelujah! I believe with all my heart, the generation today is more powerful than before.
believe with all my heart na ang mga Kristiyano ngayon ay masigit na gagamitin ng Panginoon na may kapangyarihan. Kasi yan ang sinabi ng salita ng Panginoon. Yan ang sinabi ng Diyos. Salamat sa Panginoon, buhay pa rin ako hanggang ngayon. Naabutan ko pa ang huling panahon ng pagbuhos ng banal na Espiritu. Salamat sa Panginoon. Naglilingkod pa rin ako sa Kanya hanggang ngayon. Naabutan ko pa ang buhos, ang kapangyarihan ng Diyos. Christian who's still alive today, mga Kristiyanong buhay pa hanggang ngayon, mga Kristiyanong tinawag ng Panginoon, mga Kristiyanong gumagawa para sa kalawalatian ng pangalan ng ating Panginoon. Tinawag ka, ako, sila, tayo ng Diyos para maging tagagawa, maging tagakilos ng salita ng Panginoon upang yung salita ng Diyos sa atin ay lumabas ang kapangyarihan sa buhay natin. Lumabas ang pagiging matalas. Lumabas ang buhay na naibabahagi natin sa iba. Oh, Rabashakatalamahande. Jesus. Jesus. Everybody, bow your head and close your eyes. Oh, Ramasandelebakatalamahande. Kirab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 ashande. Oh, Rekatalam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 ashande. Sharabakatalababashande. Ora katalama ba 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 shanereande. Yeah! Jesus, Yeah! great. Panginoon, kilala mo kami. Kilala mo ang aming buhay. Sa oras sa ito, walang pwedeng maitago sa iyo, Panginoon. Alam mo kung kami ay movers ng iyong mga salita. Alam mo kung kami tagasagawa. Alam mo kung kami ay ganap na gumagawa ng iyong mga salita at nakikita sa aming mga buhay. Panginoon, kung sa araw na ito, O Diyos, kung makikita mo ang aming mga buhay at kulang sa gawa, kulang sa pagkilos ng iyong mga salita sa aming mga buhay, hugasan mo kami sa oras sa ito. Patawarin mo kami sa oras sa ito, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Oh, Rabakandalabashandarabahanda. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Today, ngayong oras sa ito, hindi sa pilitan, but if you know, kung alam mo, na ikaw mismo, kailangan mong i-apply ang salita ng Diyos. Hindi mo pa ganap na binubuhay. Hindi pa siya ganap na buhay at gumagalaw sa iyo. Hallelujah. And today you are asking God, Lord, gawin mong buhay ang salita mo sa akin. Hayaan mong maipamuhay ko. Maigagalaw ko ang salita mo sa akin, Panginoon. Simula sa araw na ito, I want you to raise up your hands unto God. Taas ang kamay sa Panginoon.
Hallelujah. Hallelujah. Listen. Lahat ng mga honest at nagsasabi, Panginoon, kailangang mabuhay ang salita mo sa akin. Taas ang kamay sa oras na ito. I want you to stand up right now. Everybody stand up right now. Hallelujah. 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 Yes, oh God. Yes, oh God. Lahat na nagtaas ang kamay, na nagsasabi, Panginoon, hayaan mo ang mga salita mo'y maging buhay sa akin. Maigalaw ko sa buhay ko. Raise up your hands. Come on, come on, come on. Yung mga nagtaas, I want you to come at the altar. Lapit dito sa unahan. I want to pray for you right now. Hallelujah. Hindi tayo magtatagal. I want to pray for you. Just the Word of God to be alive in your life. Because the Word of God is not just, hindi lang para basahin, hindi lang para mapakinggan. Ito'y dapat binubuhay sa buhay natin. Ito'y dapat pinapamuhay sa atin. Hallelujah. Oh, rababababahande. Sige po, lapit sa unahan. Hallelujah. I wanna pray for you. Gusto ko kayong ipanalangin sa oras na ito. Hallelujah. Yes, Lord. I want to worship Yes, you. oh God. You are God. Yes. With a passion burning deep Yes, within. Lord. I want to Let your worship you. Let your word be alive in my life. In our lives, Lord. Mabuhay ang salita mo sa amin. May sagawa namin. Mabuhay itong buhay na buhay upang ang kapangyarihan mo ay dumaloy. I want to Oh, God. Oh, Rabasakata, Rababababasa. shut up in my In Jesus' name. I want to worship Fire of the Holy Spirit. Let the Word of God be that power that touch your hearts right now. That touch your hearts right now. That touch your hearts right now. Let the Word of God be that power that touch your hearts. Touch your hearts. In the name of Jesus. I want to worship Yes, you. oh God. Yes, oh God. Fire of the Holy Spirit. Fire of the Word. I want to worship The Word of God is like a fire. Kagaya ng apoy na nagtutunaw ng lahat ng mga kasalanan. Nagtutunaw ng lahat ng hindi kaaya-aya sa ating mga buhay. Lord, let the Word move. Let the Word touch. In the name of Jesus. Oh, Rabashakatalaba. Yeah. Let the Word of God. In Jesus' name. I want to worship In Jesus' name. Touch. Be touched by the Word. Be touched by the Word right now in Jesus Christ's name. Be touched by the Word. Be touched by the Word. Be touched by the Word. In the name of Jesus. I just allow the Word of God to touch you right now in Jesus Christ. The Word of God. The Word of the Lord that burns. The Word that destroys.
all the works of the enemy in our lives. The word that destroy all the sins. The word that destroy all the dead things in our body. Oh, in the name of Jesus, receive the living touch of the word. Kuramashande. Let it burn in your bones. Let it burn in your bones. Let it burn in your bones right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Let it burn in your bones. Let it burn. 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 Let it burn in the name of Jesus. Let it burn. 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 Shut up in my bones. I want the world to know you are God. Yes. Passion burning The word is hitting you. The word of God is hitting you right now. His power is moving. His power is moving. His power is moving in your life. Right now. In the name of Jesus. Sharakatalabahande. Oh, Rabasakatalabahande. Yeah. Oh, God. Hit by the word. I want the world to know you are God. With a passion burning and burning, I want the world to know. Like a fire, shut up in my bones. I want the world to know you are God. With a passion burning within, I want the world to know that you live. Like a Fire, shut up in my bones. I want the world to know you are God. With a passion burning within, I want the world to know. In Jesus' name. Like a fire. I want the world to know you are God. With a passion. burning within. I want the world to know that you live. Like a fire, shut up in my bones. I want the world to know you are God. With a passion deep within, I want the world to know. Jesus, I'm Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing. In the name of Jesus. Lord, you are. Burn, 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 burn. Jesus, I'm burn, burn, desperate. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you.
Salamat. Salamat sa iyong mga salita na nagtutunaw, God, ng lahat ng aming mga kahinaan. Ng lahat ng aming mga pagkakamali. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. And today, Lord, we are declaring that we are the movers of your word. We are the movers of your word, Lord. 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 Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong mga salita. Ito'y buhay sa aming buhay. Ito'y makapangyarihan sa aming buhay. At ito'y matalas sa aming buhay. Sapagkat kami magiging taga-sapagsagawaan, tagagalaw ng iyong mga salita na magagalaw sa aming mga buhay. Salamat po, Amang Diyos. I declare blessing upon each one of them. In Jesus Christ's name. We thank you, O God. We are movers of your word. We are movers of your power. We are movers of your anointing. We are movers of life. In Jesus' name. Amen and amen and amen and amen. Taas po natin ang ating mga kamay patungo ng langit. And shall we shout, all glory, All glory, all honor, all honor, all power, all power, all praises, all worship, and all thanksgiving belongs to Jesus Christ. And everybody shout! Amen and amen and amen and amen. Atin pong isigaw muli ang ating nilalakaran. Ako ay lalakas, lalaki, lalago at lalawak sa kaharian ng Diyos. 1, 2, 3. Ako ay lalakas, lalaki, lalago at lalawak Sa kaharian ng Diyos.